Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube cheese pandesal. At hindi lang basta ube cheese pandesal ito, kundi dahil meron din itong twist. Kaya simulan na natin. Ang mga ingredients ay bread flour 500 grams, yeast 2 teaspoon, sugar 100 grams, salt 10 grams, butter 75 grams, ube flavor 2 teaspoon, ube food flavor 1 teaspoon, water 100 grams, at syempre, ang ating twist ay Coke 100 grams. O, diba ang galing at kakaiba? Sa ating mixer bowl ay maglalagay tayo ng tubig, ang mas magpapasarap pa sa ating pandesal, Coke, asukal, asin, ube flavor, ube food color, butter, yeast. Halu-haluin muna natin hanggang sa magsama-sama ng ating mga ingredients at higit sa lahat ay matunaw na ang ating asin. Pagkatapos naman ito ay pwede na nating ilagay ang ating bread flour. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan na natin itong mag-mix. Hayaan lang natin ito hanggang sa maging ganito na ang kanyang consistency or texture. Ayan. Yan po ang consistency ng ating pandesal. Dapat po ay siya ay medyo sticky at higit sa lahat ay stretchable. Pagkatapos naman ay kukuha na tayo at atin na siyang papagulong-gulungin hanggang sa mahaba na. At syempre ay atin na siyang hahati-hatiin. Ang timbang nga po pala nito is 20 to 25 grams. Nasa inyo na po yan mga ka-bakers kung gaano po kalaki ang timbang na gusto nyong gawin. Ito lamang po ay for reference, syempre naman. At ito na nga, kakuha na nga ulit tayo ng isa pa. At katulad pa rin ng nauna, ay ganun pa rin ang ating gagawin, no? Atin pa rin siyang hahati-hatiin. Ayan, tas kukuha ulit tayo at ating papagulong-gulungin hanggang sumaba at maging bilog. At atin na ulit siyang hahati-hatiin. Ayan. Ganyan lang po mga ka-bakers, alam kong kayang-kaya nyo. Gawin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang sa maubos na po ang ating pandesal dough. At eto na po siya mga ka-bakers, yan na po ang kanyang itsura pag hinati-hati. Siyempre, lalagyan natin ito ng plancha dahil papahingahin natin ito ng mga 30 minutes. At ito na nga siya mga ka-bakers, yan na ang ating cheese pandesal. Ready na siya para lagyan ng cheese. At yan po ang ating cheese mga ka-bakers. Yan. 38 pieces po yan lahat. At syempre, sa paglalagay naman po ng cheese sa ating pandesal, isipin lang po natin na tayo ay gumagawa ng monay. Yan, ganyan lang po siya. Same lang po sila ng paghulma. Ang kailangan natin gawin is palaparin at medyo pahabain ang ating dough. At ilagay sa gitna ang cheese at takpan at paikot-ikutin na. Yun lamang po at kayang-kaya nyo po yan. Ayan, eto na po ang ating mga pandesal at atin na siyang ilalagay sa ating breadcrumbs. Kailangan na po natin siyang paikot-ikutin sa ating breadcrumbs para naman po malagyan po ang lahat ng ating mga pandesal. At syempre naman dahil tapos na natin tong ipagulong sa ating breadcrumbs ay atin na siyang ilalagay sa ating tray or sa ating plancha. Ayan na po siya mga ka-bakers. Ayan. Yan na po, atin na po siyang isalansan, no? 4-5 po ang aming nilagay sa aming plancha. At mga ka-bakers, pagkatapos natin tong isalansan, ipapahinga na natin ito ng 2 hours. At syempre, after ng 2 hours ay atin na siyang ilagay sa ating oven. Yung oven temperature nga pala sa taas is 200, 200 din sa baba at ang ating baking time is 10 minutes. At after 10 minutes mga ka-bakers, ito na po siya. Ayan, napakaganda niya po at napakasarap din. Huwag nyo na po akong tatanungin kung ilan po ang nakain ko, basta ang alam ko lang yung marami.
Ayan, napaka-cutesy, napakasarap, napakamalinamnam po talaga nito, at higit sa lahat, napakaganda. Yan po ang kanyang itsura mga ka-bakers, 'no? Tingin pa lang nakakatakam na. At siyempre naman po, swak na swak din talaga 'tong pangnegosyo. At siyempre naman mga ka-bakers, ito na talaga ang kanyang final product. Yan, tinanggal na po natin sa ating oven at yan na po siya. Yan, sobrang ganda. Subak na subak talaga po ito pang negosyo. Pwede nyong gawin kahit umaga or pwede rin pong pang merienda. Mabentang mabenta po ito, lalong-lalo na po sa mga bata at lalo na kung gagawin mong pang negosyo sa tapat ng, syempre, eskwelahan. At pwede rin naman itong sa parke or kung meron ka namang space sa palengke, why not? Sobra po talaga itong mauubos. At ang ating Bible verse ngayong umaga ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga ka-bakers, lagi po nating isipin na mahal po tayo ng Panginoon. Kung feeling niyo man na walang nagmamahal sa inyo, pues, mahal namin kayo at mas mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amen? So, yun lamang po mga ka-bakers. Hanggang dito na muna ako at hanggang sa muli. Ingat!